Sana ay maghari na ang pagkakaisa sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito ang magkakasamang tugon ng ilang kongresista nang humarap sa publiko ngayong araw, kaugnay sa panibagong pahayag ng Senado sa issue ng charter change. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita live. Angelic, may tugon nga ang Kamara hinggil sa mga bagong pahayag ng Senado ukol sa issue ng charter change. Sa kabila naman ng mga kontrobersya, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa mababang kapulungan ng Kongreso para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Pasado alas 11 ng umaga kanina na magsama-samang humarap sa media sina House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., House Majority Leader Manix Dalipe, Bataan Representative Geraldine Roman at TGP Party List Representative Bong Teves. Ito ay para nga sagutin ang mga bagong pahayag ng Senado laban sa Kamara ukol sa charter change, pati na rin sa ipinasang House Resolution No. 1562 ng mga mambabatas na naglalayong ipagtanggol si House Speaker Martin Romualdez laban sa mga kritisismo ng Senado. Ayon kay SDS Gonzales, mula noon isa lang naman ang gusto nila, naway maghari na ang pagkakaisa sa pagitan ng dalawang kapulungan at mapigilan na ang siraan, at sa halip, dapat ay ito na lang ng mga senador ang kanilang atensyon sa pagpasa ng resolution of both houses No. 6. Ikinalulungkot ni Gonzales ang bagong timeline na lumalabas sa Senado na imbes na Marso, Oktubre na ang nakikita nilang panahon kung kailan nila maipapasa ang resolusyon na siya pa namang susi sana sa pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Patuloy ang panawagan ng mga kongresista, sana ipasa na ng mga senador ang RBH 6 dahil ito pa rin naman ay para sa ibayong paglago ng ating ekonomiya. Si House Majority Leader Dalipe may hamon naman sa mga senador. Magkaalaman na anya at sana'y isa-isa nang maghayag ang mga senador ng kanilang saloobin kung pabor nga ba sila o hindi sa RBH 6 at sa pagsasaayos ng ating konstitusyon kaysa kung saan-saan pa mapunta ang usapin. Sa kabila naman ng mga issue, tuloy-tuloy naman ang pagdinig dito sa Kamara. Ang House Committee on Ways and Means, katuwang ang Committee on Senior Citizens at Committee on Persons with Disabilities, ipinagpatuloy ang kanilang talakayan ukol sa tamang pagbibigay ng discounts sa mga senior at PWD sa bansa, kung saan pangunahin pa rin ipinanawagan ng mga kongresista ang pag-abolish sa booklet system para sa mas maginhawang transaksyon. Habang ang House Committee on Micro, Small and Medium Enterprise Development naman, umikot sa pagpapaigting ng estado ng mga negosyo sa bansa ang naging diskusyon. Angelic, kanina nga balikan pa rin natin yung House press con. Kanina lamang kasama ang ilang leader ng Kamara. Ang ipinupunto pa ng mga mambabata, sana nga ay matigil na itong world war na kung tawagin ngayon, dahil ang isa lang naman ang kanilang hinihiling yan ay maghari nga ang pagkakaisa sa Kongreso, sa dalawang kapulungan ng Kongreso, at para rin naman ito sa kapakanan ng ating mga kababayan. Angelic? Yes, Mela. Habang nakatuon ang pansin ng Kongreso ngayon sa charter change, yung ibang mga panukalang batas, paano kaya naapektuhan sa sitwasyon? Angelic, to be fair naman, sa kabila ng mga issue nga hinggil dito sa charter change, dito nga na talagang nasusubaybayan natin, tuloy-tuloy naman yung pagtalakay ng iba pang panukalang batas sa mga committee hearings at even sa plenary session. Parehas yan sa Kamara at Senado, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang mga pagdinig, pagbasa ng mga mahalagang panukalang batas. Pero Angelic, banggitin ko na lamang din na kanina sa press briefing ay sinabi din ni SDS Gonzales yung kanyang panawagan sa mga senador na sana ay bukod nga dito sa RBH 6 na kanilang hinihiling, sana pagtuunan din ng pansin ng mga senador itong mga local bills na inihahain at naipasa na nga dito sa Kamara para nga makinabang din yung mga kababayan natin na nasa probinsya. So overall, Angelic, talagang bagamat may mga issue naman na nangingibabaw ngayon, ay tuloy-tuloy rin naman yung kanilang pagtutok dito sa Kamara sa mga iba pang mahalagang panukalang batas. Angelic? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.